So yun, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Innisfil, Ontario. At nagkaroon ng problema yung truck natin. So more than 1 hour na ako dito, 1.5 hour nag-antay ng rescue. Then ang oras natin ngayon ay teka, 10:25 AM na. So almost 1 and 15 or 20 minutes na tayo nagantay dito. So nandito tayo sa Highway 400. Ayan. So yan, nakalagay na tayo na triangle or early warning device. So ang issue ng truck natin guys ay transmission airflow. Ayan siya oh. So kahit na i-engage natin, apak tayo ng preno, engage ko, ayan, drive. So neutral pa rin siya pero naka-drive. Ayan oh, drive. Kahit gamitan natin siya ng manual, ito manual, pipindutin ko. Ayun, may letter M na siya. Manual pa rin siya, neutral, pero naka-drive. Balik natin. Naka-engage siya ng drive pero hindi nag-engage yung gear niya. So may problema daw yung electrical. Nagpa-rescue naman na tayo. Galing na dito yung mechanic natin. Ang sabi, wala namang barado na hangin kasi nakalagay transmission airflow. Wala naman siyang barado na hangin pero ayaw pa rin mag-engage yung gear natin. Kaya ang problema daw, electrical daw yan. So antay tayo ulit ngayon ng rescue. So papupuntahin ni Boss Tyler si Christian Ben Reyes para hilahin itong trailer natin at itong tractor hihilahin ng towing. So antay tayo ng towing ngayon. Ngayon ipapakita ko sa inyo guys yung proper na paglagay ng triangle or early warning device. Kasi alam ko marami tayong nakikita na nasisira sa kalsada pero mali ang pagkalagay ng early warning device, mali ang posisyon. So papakita ko sa inyo yung proper na paglagay kasi hindi ko alam kung mga insan yung mga nakikita natin sa kalsada. Alam ko marami nakakita minsan na mali ang pagkalagay ng triangle. So yan, papakita ko sa inyo. Tara, habang pwede pa tayo bumaba. So antay lang tayo ng rescue. Nandito tayo sa Highway 400. Ayan si Kenji. Siyempre dito lang tayo dadaan sa gilid ng highway dahil itong highway na to, parang expressway. Kaya delikado. Dito lang tayo sa gilid. Baybayin lang natin tong gilid. Ayan. So pag gantong divided highway, tatlong triangle ang ilalagay natin. Early warning device, 3 piraso. May proper way din paglagay ng triangle sa ano tawag nito, two-way light. So ito, divided highway, ang paglagay ng triangle ganyan, parang from here to ganon. Ganyan paglagay kasi may ibang naglalagay dito pag ganon ang forma ng triangle. Kailangan na forma pag ganyan. So antayin lang natin si Christian Ben Reyes para siya ang hihila na itong trailer at towing yung magdadala ng tractor ko, dadalhin sa Kenworth mismo. So pag hindi divided highway ang kalsada, yung salubungan lang, dalawa sa likod, isa sa harap ang ilalagay na triangle. Ganun ang
posisyon ng paglagay ng reflector triangle. Isa dito 10 meter sa harap, isa then yung dalawa sa likod. Ganun ang paglagay dahil alam mo may nakikita tayo na nasisiraan sa kalsada na mali ang pagkalagay ng triangle. So antay lang tayo ng rescue natin. Takot tayo kasi may truck. So yun, mali ang gawa ng truck. Isa pa yun, kung tayo yung mga truck driver, malayo pa nakikita na natin may triangle or may nasiraan, araw na araw naman. So magmo-move tayo sa center lane, mag-change lane tayo. Pero sa case nya, depende pa rin sa case. Kung mayroon tayong katabi, mag-slow down tayo. Pero imposible sa araw na to, araw na araw may triangle pa, naka-hazard pa ako or naka 4-way lights pa ako, malayo pa tayo, maging aware tayo sa unahan natin. So ganyan, katulad nitong truck, ayan, nag-change lane siya sa center lane, bumalik siya ngayon sa first lane. Tama mo, lahat sila nag-change sa center lane, walang pumunta dito. Ayan kung makikita nyo, lahat sila nag-change lane. Ayan, nasa gitna lahat sila. Yan ang proper ng mga dumaan, ganun. Kumbaga by the book tayo, by the book. Napag-aralan natin, pag may nasiraan, mag-change lane tayo. Ay, dumating na si Christian. Ayan si Christian. Puntahan ko lang si Christian para sabihan ko na mag-antay lang ng magantay lang saglit kasi ito towing. Yan ang kagandahan dito, napakabilis ng hindi tayo basta-basta pababayaan ang na gagawa ng remedyo. So ito towing itong natin tractor, tapos hihilain itong trailer natin ni Christian. Hindi ko alam kung anong instruction sa kanya kung saan dadalhin itong load natin. Christian nga pala guys. Okay na yung pako May konting kirot na lang. May konting kirot na lang yung pako, pero
natatapak ko na siya ng maayos. Kasi kahapon guys, hindi ko talaga matapak yung pa ako. Buti binigyan ako ng gamot ni Jose. Thank you kay Jose sa gamot. Mabisa talaga. So pahinga muna tayo din sa loob ng truck. Hintayin natin yung towing. So naglambing si Kenji. Buti ganito lang yung ano ni Kenji, yung naging issue niya. Transmission airflow lang. Electrical yan kasi mula nung nagbago yung weather, yung galing sa sobrang lamig tapos bumaba. Kasi nung nagsimula to, nung makita ko ng British Columbia, dahil parang summer doon sa BC, doon siya nagsimula na nag-transmission airflow. Tapos nawala. Pagdating dito malamig na naman. Tapos bumaba na naman temperature, nagbago. Siguro nabasa yung ano or ano sensor o ano ba yung naging issue niya doon sa ilalim ng transmission. So buti ganun lang ang ano niya, ang paglalambing niya, mild lang, kumbaga mild. Yun nga lang, kailangan i-towing kasi ang problema sa automatic transmission, electrical talaga siya. So wala tayong magagawa kundi walang ibang paraan, towing lang talaga. Unlike sa manual transmission, kung magloko man yung clutch o ano or electrical, may kakambyo pa rin natin kahit logger lang. Like nakaraan kay Ken, yung kay Ken naman hangin pa rin yung problema sa transmission, pero nakikakambyo ko siya ng hanggang logger lang, wala lang hangin sa splitter. Yun ang naging issue naman sa kay Ken dati, yung 1105 ko na truck. Pero ito dahil automatic talaga, transmission airflow lang siya, pero hindi mo kakambyo talaga dahil automatic siya. So alam ko hindi tayo papabayaan ni Ken, ganun lang ang issue niya. Habang bata pa or 88,000 pa lang tinakbo ni Ken. Ayan, 88,800 kilometer. So yan pa lang tinakbo ni Kenji, pero I hope na yan lang magiging issue ng partner ko. Kaya antayin lang natin yung towing para madala na sa Kenworth. Then naka-schedule na rin ito para yung pisngi ni Kenji, ipipix na rin yung yung natamaan or nasagi, ipipix na rin, naka-schedule na rin this month. Kaya magiging pogi ulit siya. Alright, antay na lang tayo. Almost ilang oras na tayo? Almost 2 hours na tayo dito kasi nga malayuan kasi dito eh. At busy yung mga towing siguro, baka maraming tinowing yung towing dahil wala pa. So antayin lang natin. Naka-on duty pa rin ako guys. Naka-on duty pa rin yan. Hindi kasi pwede na ilalagay natin sa sleeper or off duty. Nandito tayo sa highway, kaya naka-on duty lang yan. Hayaan lang natin yan na maubos na ang oras kasi nasa kalsada tayo eh. Okay? Kaya wait na lang natin si towing. Pero sana makaalis pa rin tayo ngayong araw na to. Makalayo-layo. At least makalayo tayo ng Newly Skirt or Cochrane. Okay na yun. Ang oras pa naman ngayon ay pa lang naman, 10:44 AM pa lang naman. Wait na lang tayo. Tingnan nyo yung snowflow guys, oh. Nako, yung triangle namin madadali. Ayan sila, oh. Sunod-sunod.
inayod buong kalsada. Apat sila na snowplow, oh. 5 pala, may isa taga-asin yung pinakadulo. So lahat sumusunod talaga, oh. Walang overtake kasi hindi talaga sila maka-overtake. Inaasinan yung kalsada. So ito na yata yung towing natin. Ayan yung towing natin. I-drop na natin yung ano, trailer natin. Morning. Yeah. I will drop now my trailer. Yeah. Okay. Yeah, I got a crash truck coming. They're gonna sit behind us. Okay. So Yeah, so I will start yeah, drop now. drop your trailer. I will drop the airbag. Yep, drop it off. Oh, the airbag there. What's wrong with your train? Transmission fault. It popped out of gear or Gear can't engage. locked up? No. No? Just the gear is not engaging, Oh, okay. but there is no problem. Right. So yeah. Okay. Yeah, you can do that. Dadrop ko lang hangin. Ha? Oh, okay lang yan. Okay lang po. Okay na. So yeah. Teka. Oh, pwede ka. Oh. Ito pa iikot eh, no? Oh. Hintayin ko po kayo sa akin sa pinagalan. Dito yata sa Kenworth to. Tatanong ko. Ay, hindi ko alam kung antayin to. Okay. Ganyan na lang po. Sige. Kung ano, papasundo, kotse na lang gamitin mo. Hindi naman siguro to malalaglag. Kasi matigas naman to. Bibitin ako na. Oo. Ang simento pa rin ako po eh. Oh, semento naman to. Kailangan ko na rin ng winch po. Oh, pwede rin. So hindi ko alam kung anong tatanggalin niya sa ilalim. Siguro yung ano, propeller. Kasi babante. Sige. Yun,
Good idea. So siguro ikaw na magtanggal ng triangle. Ako. Oo, kasi nandito ka pa eh. Mag-hook up. Sa truck ko. Oo. Kunin ko na lang doon mamaya. Ano ba nangyari dyan? Transmission na airflow. Ayaw kumarga sa transmission yung hangin. So electrical problem daw eh. Kasi puno naman ang hangin. Ang problema, ayaw kumarga sa transmission. Ayaw matulak yung gear. Ginamitan naman ng torch ay wala eh. Wala ko rin. Ano kayo tinanggal? Tatanong ko kung saan niya dadalhin. Yun lang pala yun. Remote pala to eh. Di remote din pala. I will shut off the truck or stay running. I'll leave it on. Just push the yellow button in. Okay. Just gonna pull it ahead a little bit. Okay. Hilay niya raw dito. Ano ko na to? Just leave the yellow button pushed in. Yeah. If you go to get out, watch your step because I got it in the air. Yeah. Okay. Tatanggalin niya siguro propeller. Where you gonna bring this? Innisfield? Yeah, Kenworth. Also I gonna ride with him or? I don't care. You can come with me if you want. I don't care. Oh, Or either or. I gotta get the dry shaft out of it though. okay. Sa'yo na lang ako sasakay. Kasi para matulungan kita. So ganun pala dito. Pag tinowing yung truck, lalo transmission yung problema, tatanggalin talaga nila yung axle. Kasi kung hindi matanggal yung propeller, axle lang kasi para hindi na lumaki yung sira. Imbis na walang problema ang truck, baka magkakaroon pa. Magaling, nasa ano raw nila yon, training nila, nasa training daw nila talaga yun.
So hindi pala biro yung trabaho rin ng towing. Napakahirap din pala ng trabaho nila. May rescue? Oh. Road maintenance. Oh, road traffic or maintenance? Ito rin gamit, may galon siya, may ano. Talagang mandatory nila yan para ano, kasama sa training ng trabaho nila na oh, kompleto rin, may takip din ng ano, may pangtakip din para hindi tumagal yung langis. So ililigpit na namin yung triangle kasi may nag-assist dito sa amin na road maintenance. May nagta-traffic. Ito sila. Hi ma'am, thank you for the service. You're welcome. Are you doing a video? Yeah, thank you for assisting us. Oh, you're welcome. So we keep now our triangle because towing is ready to move. Oh, toast ready? Yeah, and Okay. You want me to back up a little bit? no, that's okay. You can get out? Yeah. Okay. We just keep the triangle. Okay. So ready to go. Ready to go? Yeah, thank you so much ma'am for your time. Okay. Yeah. Good time, So, okay sila. Iligpit ko na to. So, ganun sila ka-safety dito. May nag-assist. Pull ahead, Uh-huh. and then you get him to hook up, okay? Yeah, I go with him also. Are you? Yeah. I'm gonna pull ahead anyway. I gotta put my lights on this. Make sure you guys get hooked up. Okay. Kasi itong highway na to, highway 400, napaka-busy ng highway na to. Delikado. Kaya swerte namin, may tinawag ng towing na road assistance. Yung towing nagtawag mismo dahil yan. Lalagyan niya raw ng ilaw yan. Okay. Abante na si Christian. Lalagyan pa niya ng ilaw. May ilaw na. Galing, di ba? Yung towing, kahit may ilaw yung truck ko, lalagyan pa rin nila kasi mandatory sa kanila yan. So yun, tinulungan kami ngayon, blinak pa ni ng yeah, we go. Thank you. Okay na? May hangin na yun? Opo.
Si trailer, tara. Tara lang sa kami. We go now! Salamat lang sa nag-assist sa amin. Okay. Oh. Traffic lahat. Ito na naman siya. Okay. Pag-abante niya, abante na rin tayo. Yung snowplow, nag-care din siya yan. Enjoy na rin. Okay. Galing. Naka-block sila. Yan. Pilit konti para guys maging. In 2.5 kilometers, take exit 90 on the right to Mapleview Drive. Ang galing nila. Grabe dito mag-assist. Lahat nag-assist, di ba? Pati snowplow nag-assist, nag-block kasi napaka-dangerous tong highway na to, Highway 400 na matutulin. Ang speed limit dito 100 km per hour. Kaya wala akong masabi sa assistance dito. Di ba? Galing, no? Napaka-safety talaga. Napaka-safety nila. Pati snowplow, nag-traffic na rin. Dati Chris, American truck hawak mo sa Pilipinas. Ano po? Oo. Oo. Ganyan din ang cambio. Ano po? May pagkakahalin to. Nag-splitter. Pero wala po yung dito. Oo, Ano lang po overdrive. siya? 12 speed. Ah, Kaya... Kamote pa rin. noong una nangamote pa rin pero ngayon, suwabing-suwabi ng mga cambio. Dangerous moves. Huwag na makakalimutan. Baka mausog. So yun guys, hanggang dito na lang kami. Thank you sa towing, sa nag-assist sa amin na nagta-traffic. Thank you rin kay Christian at sinervisan tayo. Buti na lang free time siya. Okay, so hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat, tatakbong pogi lang.